May we all stand for the reading of the scripture. Let us all feel the presence of the Lord. Heavenly Father, we thank you for bringing us together today. Guide our minds and hearts as we begin, and may everything we do give you glory. Amen. Psalms 48, verse 1 to 7. In the city belonging to our God, the Lord is great and so worthy of our praise. His holy mountain is beautiful in elevation, the joy of all the earth, Mount Zion in the far north, the city of the great King. Within her citadels, God has made himself known as a fortress. For behold, the kings assembled, they passed by together. As soon as they saw it, they were astounded. They were in panic, they took in flight. Trembling took hold of them there, anguish as of a woman in labor. By the east wind, you shattered the ships of Tarshish. Ihin ng Panginoon sa kanyang mga salita, kaya karapat-dapat lang tayong lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Kaya bawat may hininga ay magpuri. Let everything that has breath, praise our Lord. Praise Him in His sanctuary, praise Him in the mighty heaven, praise Him, all the earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Lahat ng kapurihan ay para sa ating Panginoon, sa Kanya lamang at wala na iba. All glories to our Lord. We
is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory to the Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory to the Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. All glory to our Lord. Makakaupo po muna tayo as we continue to praise our Lord. We reflect on our greatness of our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age
to ages stand, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Tayo po'y tumayo, patuloy na pagsamba sa Panginoon.
you took the fall. Thought of me above all. Purihin ang Panginoon. Purihin Yesu Kristo ang ating Diyos. Tayo po'y makakaupo at tayo'y manalangin. Aming Diyos, makapangyarihang naming Ama, kami ay nagpupuri, Panginoon, sa iyo. Kami ay sumasamba sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na ikaw ay matapat, tunay na ikaw ay sa amin ay nagmamahal, Panginoon. Tunay na pinakita mo po ang iyong dakilang pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo kaisa-isang anak, Panginoon, para kami ay magkaroon ng kalinisan, kapatawaran, at kami ay makasama po ninyo sa iyong kalangitan, Panginoon God. Lord, kami po sa umagang ito ay patuloy na lumalapit sa iyo at ang aming mga puso at isipan ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Aming kinikilala ang iyong kabanalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay na wala kang dungis, wala kang kapintasan, wala kang katulad, Panginoon. Talagang ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakabatid at nakakaalam, Panginoon, ang aming puso't isipan, Panginoon God. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, O Panginoon, ay kami nagpapakumbaba sa inyo. Dinggin mo po ang aming dalangin, Panginoon, sa una, Panginoon, sa aming iglesia, sa aming mga kapatiran, sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming patnubayan, gabayan sa amin pong pananampalataya, sa aming relasyon, Panginoon, sa inyong harapan. Patuloy na ang aming pong pagtitiwala at pagkapit, Panginoon, sa iyo ay tumibay. Patuloy na ang aming relasyon at pakikipag-ugnayan sa iyo ay lumalim, O Lord God. At aming panalangin, Panginoon, ang bawat isa, O Lord God, ay talagang samahan niyo po, Panginoon, sa pang-araw-araw na amin pong pamumuhay. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo po kami ng kapangyarihan, ang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na amin pong kinakaharap. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, na harapin ito ng mayroong pananampalataya at pagtitiwala, Panginoon, sa inyo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang amin pong mga leaders, ang amin pong iglesia, ang amin pong mga elders, deacons sa iglesyang ito, O Lord God, ay patuloy niyo po silang patnubayan, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Patuloy niyo pong palakasin, Panginoon, ang kanilang pakikipag-ugnayan, Panginoon, sa inyo, at patuloy niyo po silang bigyan ng tamang kaisipan at sila po nawa ay patuloy na maging halimbawa at kami na kanilang mga kasama sa iglesyang ito ay mapalakas, Panginoon, at madala, Panginoon, sa tunay at tamang pananampalataya, O Lord God, at sa mga tamang katuruan mula sa Biblia, Panginoon, mula sa iyo pong mga salita, hindi sa pamamagitan ng amin pong karunungan, ng amin pong mga isipan, Panginoon, kundi sa pamamagitan, Panginoon, ng gabay ng inyo pong Espiritu. Lord, inyo pong silang talagang palalimin ang kanilang relasyon sa inyo, ang oras ng kanilang quiet time o pakikipagniig, Panginoon, sa iyo ay talagang makita po nila, O Diyos, ang inyo pong naisin
para sa kanila at para sa iglesyang ito na kanilang babahagi, O Lord God. Dalangin po namin na ingatan niyo po ang kanilang pamumuhay, ang kanilang kalusugan, at anuman ang kanilang mga nararamdamang hindi maayos sa kanilang katawan. Kayo po nawa, O Diyos, ang magbigay ng kaginawahan at kagalingan sa mga nararamdaman ng aming pong mga leaders sa iglesyang ito, ng aming pong mga elders and deacon. Even, O Lord God, yung mga iba pang leaders namin na siyang kumakatawan para gabayan ang amin pong mga kapatid sa pananampalataya, ang aming mga ladies at mga leaders din sa pagtuturo sa Sunday School, O Lord God, ay tunay na bigyan niyo po sila ng tamang karunungan sa pagbabahagi, Panginoon, ng inyo pong salita sa mga bata, sa mga kababaihan, even, O Lord God, sa youth ministry na siyang umahawak nito, O Panginoon, ay talagang kayo po ang magkaloob sa kanila ng pusong maglilingkod, Panginoon, tanging sa iyo, at ang iyong pangalan ang bibigyan ng kapurihan, O Lord God. Lord, amin din pong panalangin, O Diyos, at pasasalamat ay ang mga kagalingang ipinagkaloob mo po sa aming mga kapatid na sa mga nagdaang panahon ay dumanas ng karamdaman, at ngayon ay kasama na namin siyang pinagaling po ninyo, O Diyos, at kasama naming nananambahan, Panginoon, sa iyo. Salamat, O Diyos, sa inyo pong katapatan sa kanilang buhay, sa pagbabalik po ninyo ng kaginawahan sa kanilang pangangatawan, O Lord God. At amin din pong panalangin ang iba naming mga kapatid na dumaranas ng hindi magandang pakiramdam sa kanilang kalusugan, ay amin po itong ipinagkakatiwala sa iyong makapangyarihang kamay, O Lord, na ikaw, O Panginoon, ang siyang humipo at magpagaling sa nararamdaman ng aming mga kapatid, O Lord God. At kung hindi man po namin sila kasama sa mga kasalukuyang pananambahan, ay sa susunod ay makasama na po namin, Panginoon, sila, O God. Lord, dalangin din po namin, O Diyos, sa inyo ang aming bayan, O Lord God. Batid po ninyo ang nangyayari sa aming pamahalaan. Batid po ninyo, O Diyos, ang kaguluhan, O Panginoon, sa mga namumuno at ipapatakbo ng aming pamahalaan, O Lord God. May kani-kaniya silang adhikain sa kanilang mga partido, may kani-kaniya silang hangarin na paglingkuran. Ang tanging hangarin nila ay ang maglingkod sa mga kanilang leaders, hindi ang maglingkod sa aming bayan, sa aming mamamayan, O Lord God. Lord, kumilos po nawa ang iyong kapangyarihan sa mga leaders na ito, naway makita nila na ang kanilang pinanumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan, sa mamamayan, hindi, Panginoon, sa sinumang leaders na kanilang kinakaaniban, O Lord God, o partido na kanilang kinakaaniban, O Lord God. Lord, alisin po nawa ninyo sa kanilang kaisipan ang ganitong mga pag-iisip, O Lord God, kundi ilagay niyo po, O Diyos, sa kanilang puso at kanilang isipan ang tunay na paglilingkod sa aming bayan, O Lord God. Amin din pong panalangin ang aming ekonomiya, O Panginoon. Nawa, O Diyos, ay ito'y patuloy na umayos at lumago, O Panginoon, upang magkaroon ito ng magandang kapakinabangan sa amin pong mga mamamayan, sa amin pong pamumuhay, sa pamumuhay ng aming pong bayan o ng aming pong bansa, O Panginoon. Amin din pong dalangin, O Diyos,
sa inyo ang mga kaguluhang nagaganap, O Panginoon, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, O Panginoon. At maging sa aming bansa, O Diyos, na dumaranas ng panggigipit lalo na sa usaping ah, dito sa parte ng Philippine Sea, O Lord God, at sa pagitan ng China, O Panginoon God. Lord, wag po nawang lumaganap pa, wag po nawang lumawak pa ang usapang ito, kundi magkaroon po nawa ito ng maayos at mapayapang pag-uusap at magkaroon ng magandang resulta sa bawat pagitan ng bansa, ng aming bansa at sa pagitan ng bansang China, Panginoon, O Lord God. Salamat po, O Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay namin. Salamat po, O Panginoon, sa patuloy na pagkilos niyo po sa buhay ng bawat isa at sa iglesyang ito. Ang dalangin po namin na kayo po, O Diyos, at ang iyong banal na Espiritu patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, mula sa aming mga leaders, sa aming mga kapatid, sa bawat pamilya na siyang bumubuo ng iglesyang ito, O Panginoon. At ikaw na rin po nawa, O Diyos, ang maghatid ng mga taong naghahanap ng iyong salita, naghahanap ng kapayapaan sa buhay, ng kaligtasan sa buhay. At maging bukas po nawa ang aming pong iglesia, ang aming pong mga puso sa mga taong dadalhin po ninyo sa iglesyang ito, O Lord God. Amin po silang i-welcome ng may pagmamahal na nagmumula, Panginoon, sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, welcome po sa ating gawain sa umagang ito. At welcome back kay Ate Lani Lagatos mula sa LA. Sabi ni Kuya, galing ka daw ng LA o Los, ano yun? Welcome, Ate Lani, sa iglesia natin at sa pagbabalik pong muli ni Ate Lani. At i-welcome natin ang bawat isa sa ating pananambahan. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob. Sabi rito sa unang Korinto, Kabanata 13, versikulo 3, at kahit ipamahagi ko man ang lahat kung ari-arian upang pakainin ang may hirap, at kahit ibigay ko pa ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala rin akong pakinabang. Ipinapakita ng talatang ito na hindi sapat ang mabubuting gawa kung wala ang tunay na pag-ibig. Kahit gaano pa kalaki ang sakripisyo o pagbibigay ng yaman, o kahit ang sariling buhay, kung ang motibo ay hindi pag-ibig, walang espiritual na halaga ito sa harap ng Diyos. Hindi sukatan ng pagbibigay ang dami,
kundi ang motibo. Maliit man o malaki, basta may pag-ibig ay mahalaga sa ating Diyos. Mas mahalaga sa Diyos ang bakit ka nagbigay kaysa magkano ang ibinigay mo. Ang pagbibigay na may pag-ibig ay may gantimpala. Ang pagbibigay na walang pag-ibig ay walang saysay. Kaya sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, versikulo 7, ay sinasabi na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tinatawagan ko ang ating deacons para ibahagi ang ating offering bag. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, dakilang Diyos, kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin. Tanggapin po ninyo itong bahagi ng aming pagkakaloob upang magamit po para sa lalo pong ikalalaganap ng inyong mga salita. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik namin sa dakilang pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Atin pong ihanda ang ating sarili at ating puso upang makinig po ng ating mensahe sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Kuya Jan. Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay nasa unang Pedro pa rin ng ating pinag-aaralan at si Pedro ay patuloy na nag-exhort at nag-encourage sa kanyang mga sinulatan dahil ang kanyang mga sinulatan po ay nakakaranas ng persecution. Nararamdaman nila na sila ay outsider at hindi sila binibigyan ng mga benepisyo at inaabuso ang kanilang mga karapatan. So, dito po sa ating last chapter, dito po tayo magtatapos ng ating aklat na pinag-aaralan, ay ito yung final word ni Pedro sa kanyang mga sinulatan. At ito po ang ating pag-aaralan. Dumating na ba kayo sa puntong ayaw nyo nang dumalo sa pagsamba tuwing linggo? Umiiwas ba kayo sa kapwa Kristiyano? O madaling uminit ang ulo? Minsan ay nakakagawa ng maling desisyon at nasasaktan yung mga kapatid natin. Dahil sa mga pinagdaraanan natin, mga problema.
Well, ito po ay normal na sagot natin sa buhay kapag tayo ay dumaraan sa mga problema at tayo ay nahihirapan. Katulad ng mga sinulatan ni Pedro, alam natin sila ay tapat na mga Kristiyano, pero napapagod na. Mga banal pero naiipit sa sitwasyon dahil sa kanilang persecution na nararanasan. Mga ligtas sila pero nagdurusa sa mga problema nila sa buhay dahil sila ay Kristiyano. Nung sila ay namuhay ng banal, nagkaroon ng persecution sa kanilang buhay. We are all facing suffering right now in different areas of our lives. Ang mensahe ni Pedro sa last chapter, 1 Peter chapter 5, ay hindi kung paano takasan ang hirap ng buhay, kundi matutong mamuhay ng may kababaang loob. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Peter 5. Learning humility in hard times. Matutong magpakumbaba sa panahon ng kahirapan. Ang tanong, nakikita ba ang humility sa atin kahit na mahirap ang ating sitwasyon? At ano ang nais ituro ni Pedro tungkol sa kababaang loob dito sa ating teksto? Mga kapatid, may 4 na bagay tayong pag-aaralan patungkol or matututunan patungkol dito sa pamumuhay ng may kababaang loob. Una, ang sabi ni Pedro, na matuto tayong magpakumbaba sa ating pamumuno. Humility in leadership, ito po yung unang puntos natin. Verse 1 to 4. Babasahin ko po. The elders who are among you, I exhort. I, who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. New King James Version. First of all, ano ang tungkulin ng mga leader ng iglesia na dapat gampanan lalo na sa nakakaranas ng kahirapan? Sa mga panahon ng kahirapan, ano ang dapat tungkulin ng isang leader? Ang sabi po, sa binasa natin sa verse 2, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers. Ang tungkulin ng isang leader ng iglesia ay maging overseer. The word overseer sa Griego refers to spiritual leader or elder in the church, someone who entrusted with care, guidance, and protection of the congregation. Kumbaga, sila yung taga-pangalaga ng kawan. Overseer means to watch over, literally. Secondly, sabi ni Pedro na hindi lang basta maging overseer ang mga leader, kundi verse 2 and 3, take note, ipinapakita rin niya na gawin ito ng may kababaang loob o humility. Well, you can be a shepherd without humility, di ba? Pero ang sinasabi ni Pablo, shepherd the flock with humility. Sabi sa verse 2, shepherd the flock of God that is among you. Notice, ang pagiging humble shepherd ay ang pagkilala na tayo ay tagapangalaga lamang ng kawan ng Diyos. Hindi ito sa atin. Ito ay flock of God. God, Jesus Christ, purchased the church by His blood, His own blood. So hindi natin pwedeng angkinin ng mga leaders ang iglesia. This is God's flock. Ang leader ay tinatawag na under-shepherd lamang. Dahil ang chief shepherd natin ay si Jesus. This is the number one thing na dapat nating i-acknowledge kung tayo ay mag-humble bilang isang leader. Hinalintulad ni Pedro ang mga leader ng iglesia na
sa under shepherd. Kung literally, sila yung mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa ng kawan ng mayayamang may-ari ng tupa. And they are being paid dun sa kanilang serbisyo. They are servant ng chief shepherd. So ito yung punong pastol. At pagkatapos ay isinaad niya dun sa verse 2 and 3 kung ano ang kung paano magiging humble shepherd sa halip na maging proud or self-centered leader. Kasi kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, we tend to be a self-centered leader. Kaya ito yung ina-exhort ni Pedro at ina-encourage ang mga leaders, yung mga elders, na maging humble shepherd kayo. Kasi ang buhay dito sa mundo ay puno ng suffering, puno ng persecutions. So, let us compare kung ano yung humble shepherd na sinasabi ni Pedro versus dun sa proud leadership o self-centered leader. So, ang sabi rito, sa verse 2, not by compulsion, but willingly. Ano yung humble shepherd? He serves willingly, hindi yung napipilitan lamang. So tinatanggap niya yung, at ginagawa niya yung kanyang tungkulin ng kusang loob. Alam niyo po yung kusang loob galing sa kanyang puso. Dahil alam niyang tinawag siya ng Diyos. Ito yung kanyang motivation. Dahil tinawag ako ng Diyos para mag-alaga ng mga kawan, I am going to serve Him. Whereas dito sa proud leader, yung by compulsion. He serves under compulsion. Ito ay driven by pressure, not calling. Sinasabi niya, kailangan kong gawin ito dahil walang ibang gagawa. So yun ang motivation niya. Na ginagawa ko ito kasi wala namang ibang gagawa eh. So hindi yung motivation niya, hindi calling, kundi yung walang, parang mercy lang. Walang kawawa naman yung church. Walang gagawa. So, it is under pressure, yung kanyang serving. Sinasabi rin niya, kailangan kong gawin ito para wala silang masabi. Yung mga nag-appoint sa akin, gagawin ko to para masabi nila, wow, ang galing naman ni ganyan. So, hindi ito motivation by love, kundi motivation by pressure. Kasi napipressure ka sa kung anong sasabihin, hindi sa calling. And then, sabi, not for this gain, but eagerly. Ano yung eagerly? Ito yung sabik na naglilingkod at masigasig na naglilingkod. He serves eagerly. Driven by love for God and care for people. Dahil mahal mo ang Diyos at gusto mong alagaan talaga ang pinagkatiwala sa iyo, we should be a good steward of the flock of God. Then, you will serve eagerly. Alam mo yung nagtatrabaho ka na kahit hirap na hirap yung sitwasyon, parang sabik kang pumunta sa church, sabik kang makita yung grupo mo para sila ay turuan, sila ay alagaan. Whereas dito sa proud leader and self-centered leadership, he serves for personal gain. Para sa sarili lang niya ang kanyang pagsisilbi, ang kanyang paglilingkod sa iglesia. Motivated by money, status, or advantage. Parang ang sinasabi niya, maglilingkod ako kapag ginawa nila akong senior pastor. So yung motivation niya, yung status. Pag senior pastor ako, or elder, saka ako maglilingkod. Or naglilingkod ako dahil ginawa nila akong elder. Ganun ba yon? In-appoint nila akong elder kaya ako maglilingkod? No. You have to serve eagerly dahil yun ang calling natin. Maglilingkod ako sa church kapag binigay nila yung support na gusto ko. So, this leader, proud leader, is self-centered. He is motivated by money. Kung walang ganung support, maglilingkod ka pa rin ba? That's the problem of many leaders today in the church. They are motivated by money. Well, kailangan naman talaga yung money, pero hindi tayo nakafocus dun sa money. We are focused on shepherding
the church. And lastly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. Yung humble shepherd, lead by example. Alam natin na ang leader ng iglesia ay nakadisplay ang kanyang buhay. And yung kanyang buhay ay nagiging example sa kanyang mga nasasakupan. So ang dapat na mabuhay ng isang Kristiyano, ng isang leader ay maging example sa kanyang mga flock. He's leading by his obedient life. Kung ano yung buhay niya, yun ang nagiging guide ng kanyang mga nasasakupan, ng kanyang congregation. Kahit na may maling nakikita sa kanila, ito ay nagiging example talaga ng mga congregation. Kaya the leaders should lead by example by his obedient life, his character, and his actions. Whereas the proud leader or self-centered leader acts like a boss. Ibig sabihin, controlling siya with abusive authority. Ginagamit niya yung kanyang posisyon para mag-utos. Sasabihin niya, gawin mo to dahil sinabi ko. Kung hindi ka susunod, may consequences ka sa ministry. So, yung authority ang nasusunod sa kanya. Di ba? So, leaders are not called to tell us what to do, but leaders are going to point the members to Jesus, going to point the members to the Word of God. Hindi sila nagdi-dictate kung anong gagawin ng members, kundi they are going to point kung ano ang sinasabi ng Bible. No? Kasi kung ang gagawin natin ay magdi-dictate tayo, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, then yung members ay nakadepende sa atin. Hindi tayo parang, di ba, ang doktor, nagdi-dictate, ito ang gawin mo, ito ang inumin mo. No, we are not doctor, like gumagawa ng reseta. We are pointing the members to kung ano yung sinasabi ni Christ. Kung ano yung sinasabi ng Word of God. So sa panahon natin ng kahirapan, ang mananampalataya ay vulnerable. Mahina sila. Ang kailangan natin sa mga panahon na ganito ay humble shepherds, humble leaders, mga leader na makikinig sa atin, uunawa sa atin, magtuturo at mag-aakay sa atin sa tamang pamumuhay sa Kristiyano, hindi magdidikta. May problema na nga, didiktahan pa natin. Upang tayo ay huwag manghina at magkasala, kundi maging matatag at lumago sa ating pananampalataya. Sila mismo ang magdidesisyon kung ano ang magiging response nila dun sa buhay based dun sa tinuturo natin patungkol sa Bible. Hindi natin sila didiktahan. Kahit na parang sa mga elder, itong text na ito, sa elder kasi, kahit na para sa mga elder o pastor ang sinasabi ni Pedro dito, ang responsibilidad ng pamumuno ay para rin sa bawat Kristiyano. Sa papaanong paraan? Pamumuno sa pamilya, we are parents, mga pamumuno sa ating mga anak, pamumuno sa ating growth groups, sa ating mga ministry. Be humble shepherd, not a proud leader. At ang pangalawa pong point natin ay para matuto tayong magpakumbaba, humility toward people. Verse 5. Basahin po natin. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud and gives grace to the humble. Notice po yung sinabi niyang submit. Submit is an imperative. Ito ay command. So kailangan nating gawin ito. Hindi lang ang mga leader ang dapat na matuto magpakumbaba sa kanilang paglilingkod, kundi, sabi sa talata, na lahat ng Kristiyano ay dapat magpakita ng humility sa bawat isa, with each other. Ang una ay humility toward the leaders and humility toward each other. Umpisahan po natin sa humility toward leaders. Kanina,
yung humility ng leaders sa kanilang paglilingkod. Ngayon, tayo ay humility toward the leaders. So notice that it is particular sa mga kabataan. Sabi, likewise you younger people. So pwede itong tumukoy sa batang edad, pwede rin itong tumukoy sa bata sa pananampalataya. Ano? So dahil kapag elder ka, you are expected to be mature enough to take care of the flocks. You cannot submit to church leaders without humility. Hindi tayo makakapag-submit sa ating mga leaders kung wala tayong papagpakumbabaang loob. Submission is the result of humility. Ito ang result ng humility. So ano ito? Ito ay pagkilala, pagrespeto at kooperasyon sa kanilang leadership na ibinigay ng Diyos. Mababasa po natin sa 1 Thessalonians 5:12-13. Next slide. Tingnan natin. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you, hold them in the highest regard in love because of their work. Yung notice, highest regard. This is respect. This is humility towards them. Because of their work, live in peace with each other. Isang simpleng paraan po. Ito po ay pagpapasakop na parang, hindi po ito yung pagpapasakop ng parang bulag na tagasunod, na kahit anong iutos ng leader, susundin natin kahit mali. No? Ito ay pagpapasakop base sa authority ng salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga leader. Isang simpleng paraan ng pagkilala ng humility sa ating leaders ay yung paghingi ng spiritual advice sa ating mga problema o dilema sa buhay. Pero notice, nakakalungkot talaga na sa panahon ngayon, maraming Kristiyano ang hindi na lumalapit sa pastor o elder para humingi ng payo. Bakit? Ano ba ang mga reasons nila? Iniisip nila na ito ay nakakahiya. Nakakahiya naman lumapit kay Doc, nakakahiyang lumapit kay Kuya Cesar. No? Hindi nila ako maintindihan. Natatakot silang ma-judge o madisiplina. Nakakatakot naman si Kuya Cesar. Baka madisiplina ako o ma-judge. Ganun ba iniisip natin? Iniisip nila na hindi kayang mag-handle ng confidential matters ang leader. May mga ganong leaders Pag gustong mag-share ang mga members, buong congregation alam. You have to, sa mga leaders to, you have to learn how to handle confidential matters. O kaya naman, pakiramdam nila ay mahirap i-approach ang leader. Laging nakatingin sa taas. Ang hirap na may approach ni ganyan. Minsan may mas malalim pang dahilan. Ano ito? Alam niyo ba na minsan mababa ang tingin ng mga congregation sa leader? Iniisip nila, kaya ko na to. Dahil buhay ko naman to, bakit ko naman isi-share sa kanila? Mas marunong naman ako. Alam ko yung pinagdaraanan ko. Pwede naman akong humingi ng advice sa mga kaibigan ko. So usually, yung mga kabataan humihingi ng advice sa mga kaibigan sa halip na sa spiritual leader. Dinedegrade nila yung capacity, capability nung church leader para sa kanilang needs, para sila ay matulungan. Dinidisregard nila yon. Humility acknowledges that God uses leaders for our own good. Ginagamit ng Panginoon ang mga leader para tayo ay palakasin. Kaya nga, tinawag na shepherds, tagapangalaga, guide, nag-feed ng Word of God. So saan tayo lalapit? Sa kaibigan natin o sa mga spiritual leaders? Ngayon, paano naman kung may nakikita kang mali sa ginagawa ng mga leaders? Ang pagpapakita ng humility sa mga leaders ay hindi pananahimik lalo na kapag may napapansin tayong mali. Yung humility doesn't mean silence. Pero,
kung may nakita kayong mga mali, tandaan natin na ang humility ay nagsisimula sa puso natin. Maiging tanungin muna ang ating sarili bago magsalita. Gusto ko bang itama o gusto ko lang ipakita na ako ang tama? Galit ba ako o nagmamalasakit? Handa ba akong makinig kung ako ang mali? And after you question yourself with that, pray before you speak. Ang pangalawa, humility toward each other. Kanina, humility toward leaders. Ngayon, humility toward each other. Ang sabi sa verse 5b, all of you be submissive to one another and clothed with humility. Ang kababaang loob ay dapat ipakita sa lahat, not just a selected individual. Hindi ito pagpapakita ng kahinaan. Hindi rin ikaw ang sentro ng iglesia para hindi ka magpakumbaba, no? Kasi yung feeling nila, sentro sila ng iglesia, hindi na sila nagpapakumbaba. Ang sabi sa Philippians 2:3, value others above yourself. Naisin nating makita, naisin nating makinig at matuto. Yung iba ayaw makinig, gusto lang mag-share ng mga opinions nila. We have to listen, learn how to listen, at matuto. Hindi natin alam lahat. Sa halip na ipilit natin sariling gusto natin. Respect differences and individual preferences. Napapansin din natin na ginamit ni Pedro na illustration ang garment bilang humility. Clothe yourself with humility. Ang bawat isa sa atin ay dapat magsuot ng garment of humility sa lahat ng pagkakataon, kahit na tayo ay may problema, may pinagdaraanan. Bakit sinabi ni Pedro na kailangan natin itong isuot? You know why? Dahil hindi natural ang humility sa atin. Hindi ito automatic na lumalabas. It is an ongoing choice. We have to choose. We need to choose to be humble every day, not just Sunday, not just Saturday. Choose to be humble every day. 1 Peter 3:8. Hindi natin ito pwedeng sabihin, ganito talaga ang ugali ko. Dapat silang mag-adjust. Di ba? No, we need to be Christ-like in humility toward each other. At ang pangatlong point po natin, nasusundan niyo po ba? Humility before God. Verse 6-9. Basahin po natin. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Verse 8, be sober, be vigilant, because of your adversary, the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the sufferings are experienced by your brotherhood in the world. So bago po ang verse 6, makikita natin ang sabi sa verse 5, God resists the proud but gives grace to the humble. Yung parang tug of war yan, na kapag ikaw ay nag-resist, i-oppose ka ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-humble, ikaw ay bibigyan ng pagpapala. No? Notice then na ito ay binanggit ni James din. Alam ko na ituro ko na rin ito sa inyo, James 4:6, and then ang original is Proverbs 3:34. Dito yon kinuha ni Pedro. So paano tayo magpapakumbaba sa harapan ng Diyos? Humility before God means, una, complete reliance to God. Complete reliance to God. Verse 5. Alam ni Pedro na hihirapan ng kanyang mga sinulatan sa kanilang buhay dahil sa persecution. Nahihirapan, napapagod na sila. Iniiwasan kasi sila ng mga tao. Inalisan sila ng pribileyo sa lipunan at inaakusahan ng masasama. Yung pagiging Kristiyano nila, tinitingnan ng mga community as masama dahil hindi na ayon doon sa normal na pamumuhay nila. Bigla silang nagbago eh. And then, yun, pinapersecute na sila. Iniiwasan sila ng mga tao, inaalisan ng pribileyo sa lipunan at inaakusahan ng masama. Kaya ang encouragement ni Pedro
ay sa verse 7. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Ano po yung cast? Cast is to throw upon on someone else. Parang may dala-dala ka, ibigay mo sa ibang tao. Yun yung cast. And yung all, siyempre, not some, but lahat ng bagay. Lahat ng anxiety natin ay ibigay natin sa Panginoon. God wants our total reliance to Him. Humility admits weakness and casts burden on God. Hindi ito yung paulit-ulit na tinatapon ng alalahanin sa bawat oras. Ito yung paglalagay ng bigat kung saan talaga ito nararapat. Na hindi na natin dadalhin, kundi direkta na natin sa Panginoong Diyos. Bakit? Peter has a perfect reason for this, because he cares for you. Mahal niya tayo at gusto niyang alagaan niya tayo. Ang sabi sa 1 Peter 4:19, so if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right and trust your lives to the God who created you. For He will never fail you. Napakagandang promise ito. It comforts us yung ating puso. For He will never fail you. Humble yourself before God, for He will never fail you. Kung ikaw ay masyadong mapagmataas, hindi mo ibibigay yung anxiety mo kay sa Diyos eh. Dadalhin mo yan sa sarili mo. So be humble. Ngayon, ang paglagak ng ating alalahanin sa Diyos ay hindi ibig sabihin ay wala na tayong gagawin. As we rely on God completely, maging handa tayo. Humility means spiritual readiness. Verse 8 to 9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. Minsan tinatanong natin ang sarili natin, bakit ako pa ang nakakaranas ng ganitong problema? Diba? Iniisip natin na unique yung problema sa ating buhay. Pero sabi sa verse 8, knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. Lahat ng Kristiyano ay may persecution. Hindi lang ikaw. So lahat ng Kristiyano ay nakakaranas ng pag-uusig. Kasi ang dyablo mula noon hanggang ngayon ay kumikilos na para tayo ay usigin. Kaya, nais ni Pedro na tayo ay maging handa sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi niya, be sober. Ano yung be sober? Ito yung kalinawan ng pag-iisip at espiritu. Dapat malinaw yung ating pag-iisip. Ano ba yung nagka-cloud ng ating mga pag-iisip? No? Anxiety, nagka-cloud yan ng ating mga isip. Yung ating desire sa ibang bagay, nagka-cloud yan ng ating isip. No? Bakit sinabi ni Pedro na be sober? Kasi we need to be vigilant. Yon. Ano yung vigilant? Maging aware tayo sa mga panganib dahil ang dyablo ay laging nagbabanta na parang liyong umuungol na naghahanap ng masisila. Saan man tayo naroon, ang dyablo ay laging nanunukso. So, we have to be clear in mind, be sober. Bakit? Dahil kailangan nating maging watchful. Bakit kailangan nating maging watchful? Dahil merong kaaway, yung devil. So, ang sabi sa pangatlo, resist the devil. So, ito yung what to do when enemy attacks. Ito yung defensive mode. Resist the devil. Huwag tayong padala sa panloloko ng diablo. Huwag natin laruin sa ating isipan yung temptation. Iwasan ito agad. Ang problema sa atin, karamihan sa atin, we nurture the temptations dahil ito ay masarap sa feelings. No. Pero once we nurture it, we eventually do it. So, ang pagiging handa spiritually ay hindi pagtitiwala sa sarili, kundi isang praktikal na pagpapakita ng kababaang loob. Sa papaanong paraan? Dahil
kinikilala nito ang ating kahinaan. We acknowledge our weaknesses. At ang tanging paraan ng kanyang upang magtagumpay doon sa kalaban ay makipaglaban kasama ang Diyos. We acknowledge yung ating kahinaan at ang ating dependency sa Diyos. Yun ang humility before God. And then, may promise po na sinasabi dito si Paul sa ating point number 4. God's promise to the humble. Ang sabi sa verse 12, by Silvanus, our faithful brother, as I consider him, I have written to you briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God in which you stand. So, yung Silvanus, ito yung si Silas. Pwedeng siya yung nagsulat nung chapter 1 hanggang pero itong last verse, pwedeng si Pedro na ang nagsulat. Kaya sinabi niya, our faithful brother as I consider. So notice that sabi niya, yung sulat na ito is written to you briefly to exhort and testify that this is the true grace. Ano yung this is? Yung kabuuan, yung pinagdaraanan ng mga audience, yung suffering nila, yung persecution nila. True grace pala yung mga sufferings, di ba? Di ba sabi sa James 1:2, consider it pure joy. Kaya ito na sabing, this is, yung suffering na nararanasan nyo dito sa lupa, yung persecution, is a true grace of God in which you stand. Bakit? Ano yung true grace? Dahil may promise ang Diyos. May 4 pong promises dito na nabanggit. Una, the promise of eternal glory. Sa verse 4, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that faded not away. Ito po ay specifically sa elder, pero yung crown, yung crown is applicable sa lahat. Makaka-receive po tayo ng crown, depende sa ating mga ginawa dito sa lupa. Hindi man tayo makakatanggap ng gantimpala sa lupa, sa ating humility dito, tayo ay tatanggap ng gantimpala pagdating ng Panginoong Hesus. Mas naisin nating ang gantimpala sa langit kaysa sa pansamantalang karangalan dito sa lupa. Pangalawa, the promise of God's favor. Dito pa lang sa lupa, makaka-receive na tayo ng blessings. God opposes the proud, but shows favor to the humble. So yun nga sinasabi natin, when you humble yourself, God will give us favor. Yung pagpapala, yung blessings. Pangatlo, the promise of exaltation. Verse 6, humble yourselves before God, therefore, under the mighty hand of God, that He will may exalt you in due time. Kapag kayo ay humble, kapag tayo ay humble, tayo ay itataas ng Panginoon in due time. Pero minsan natutokso tayo bilang na maging mapagmataas sa sarili nating kakayanan dito sa lupa. Ngunit kung tayo ay magpapakumbaba, ang Diyos ang magtataas sa atin sa tamang panahon. At ang pang-apat ay the promise of restoration. Hindi naman lifetime ang mga problema natin, mga sufferings natin. Kaya sabi dito sa verse 10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered for a little while, so hindi permanent yung suffering, He Himself restores and make you strong, firm, and steadfast. Dito pa lang sa lupa, God will restore us, yung strength natin, God will make us strong. Kaya yung mga faithful Christian, kahit na may mga pagsubok sa buhay, nagiging strong sila. Kasi ginagamit yung pagsubok para sila ay patatagin sa pananampalataya. Yung kanilang endurance, ito yung training natin humarap sa mga pagsubok. Hindi natin ipagpipray na mawala yung pagsubok Kailangan nating maging firm sa ating pananampalataya in the midst of suffering.
So, brothers and sisters, bilang conclusion, napakaganda kung ang lahat ay magsusuot ng garment of humility sa ating pamumuhay araw-araw. Sabi nga ni Pedro, tayo ay dayuhan lamang dito sa lupa. Itong mas talagang kailangan natin laging tandaan, we are just a foreigner in this earth. Hindi naman tayo permanente dito. Ang paghihirap natin ay panandalian lamang at ito ay parte ng biyaya. You see the suffering, the problems to be a blessing. Kaya matuto tayong magpakumbaba. Magpakumbaba sa pamumuno, magpakumbaba sa leader ng iglesia, magpakumbaba sa bawat isa, at higit sa lahat ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos ay crown of glory, God's favor, exaltation, at restoration sa tamang panahon. Ang tanungin po natin ang katabi natin, suot mo ba ang damit ng pagpapakumbaba? Are you wearing the dress of humility? Tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na aming napakinggan. Tulungan niyo po kami na sa aming pamumuhay, sa pag-alis namin sa iglesyang ito, ay matuto kaming magpakumbaba sa lahat ng tao, especially to the leaders, to each other, and before you, O God, dahil you care for us. Salamat, Panginoon, sa inyong protection, sa inyong guidance, at hindi niyo po kami pinapabayaan. We acknowledge your presence here today, na kayo po ang nangusap sa umagang ito. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay tumayong lahat para sa ating benediction. Manatiling matatag at puno ng pag-asa sa Diyos, at suotin ninyo araw-araw ang damit ng kababaang loob. Naway pagpalain kayo ng kanyang kapayapaan at lakas ngayon at magpakailanman. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang salita. Tayo manatiling nakatayo at sa wakas na awitin, let's offer our life to our Lord. That I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making it yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands, I lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through.
your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Makakaupo po muna tayo as we listen to some announcement. Ang ating schedule, 9 to 11, our worship service. Every Sunday po yan. At ganoon na rin po ang Sunday school. And after our service, growth group po, 11 to 12. Pag Wednesday po, prayer meeting. Please, may mga nagpapadala po ng prayer requests. Anonymous po sila, but we include them. Kaya pwede po kayong maghulog ng inyong mga prayer requests po doon sa box po natin yan. Or you can send it sa ating mga dumadalo sa mga elders, and we'll include it sa ating regular prayers, invitations sa ating Panginoon. Pagka Sabado po, meron pong growth group po ang mga ladies. At sa mga kalalakihan naman po, leaders training, ito po yung aming naaral, biblical preaching, third edition, Don Robinson. I hope you appreciate na nag-improve po yung we're trying our best sa mga leaders. Katulad po na narinig nyo kanina, very nice message po ni Kuya John. And ito po ay dahil sa aming pagsusumikap na palalimin at maintindihan lalo at matutunan kung paano po ibabahagi po sa inyo para lahat po tayo ay sabay-sabay na lumalago at naintindihan po natin ang salita ng Diyos. So, those who want to be with us, yan, every 2 p.m. po yan, kasama na po yung handouts po yan, yung libro, no? Binibigay po natin ng libre yan. So, mapakaganda po nito. Hindi lang po dahil magpipreach kayo o magme-message kayo, but we are being taught dun sa mga pag-aaral po namin on how we should or how we should understand and how we're going to share God's Word sa atin. So nakakatulong po ito. Kaya if you want, you can join us our discussion. Meron pa? Susunod. Siyempre pag last Sunday po, Youth Fellowship at Women's Fellowship, sa baba po yung ginagawa. We're celebrating yung Lord's Supper and Thanksgiving para po sa mga may birthdays, anniversaries, and celebration. Yan. At patuloy natin, ini-encourage po ang bawat isa, lalo na po ang mga tatay, no? Ito po ang aming aim is to have the family devotion, to be responsible. Ang first ministry niyo po, ang inyong pamilya. Alam ko po paminsan, hindi niyo makumpleto ang inyong mga pamilya, pero pag meron pong pagkakataon, don't take that opportunity para po pangunahin niyo ang inyong pamilya in studying God's Word. Yun po ang ng family devotion, yun po ang And I hope yung mga ating mga tatay ay ginagrab niyo yung opportunity dito. Okay? Sana po linggo-linggo, kung hindi po masyadong nagtatagal na hindi nyo nagagawa yung family devotion nyo. To lead by example sa ating mga anak. Okay? Yun po yung, so I encourage ang mga tatay, mga kalalakihan, kung mag-isa man kayo na to do this para po ang ating buhay parating nakasentro sa ating Panginoon. Next. Sa atin naman pong growth group, karamihan na ata sa atin, patapos na ata ng 1, so 2, so may 3 and 4 pa yan. At naway sana'y lalong lumalalim, naintindihan po natin. At ang ating pinag-aaralan po ay hindi lamang po head knowledge, no? Hindi lang po sa ating pag-iisip, kundi dapat po ito ay ating pinapamuhay. Yun po ang reason nun, kaya po ang tawag natin ay growth group. We should be growing in our attitude, in our principles that we get from these studies. Dapat po nababago po ang ating mga paniniwala. Dapat yun na nangyayari sa atin. Kaya napaka-importante na tayo'y kasapi dito sa growth group
at patuloy natin pinag-aaralan at pinapamuhay ang ating natututunan dito. Meron pa ba? Wala na? So, that's it. God bless po sa lahat at we can go to our small group po.